Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, Magandang umaga po, Father. at maligayang Pasko pa rin sa ating lahat. Tayo po ay nasa pangalawang araw ng tinatawag na Oktaba ng Pasko ng Pagsilang, Octave of Christmas. Ang napakahalagang biyayang tinanggap natin sa Diyos sa pagsilang ng tagapagligtas ay nag-uumapaw talaga sa biyaya. Kaya hindi kayang i-contain sa isang araw ang masayang pagdiriwang. Kaya inilaan ng simbahan ang 8 araw na magkakasunod bilang masayang pagdiriwang sa Pasko ng Pagsilang. Kaya ngayon sa pangalawang araw, ipinapaalaala sa atin ang isa pang mahalagang pagbabalik o pagdating ng ating Panginoon. Kung sa araw ng Pasko ng Pagsilang, ang ating ipinagdiriwang ay ang kanyang pagdating sa sanlibutan. Alam natin na bago siya bumalik sa Ama, meron siyang sinasabing pangako, ako'y muling magbabalik sa wakas ng panahon. At bahagi yon ng ating pagdiriwang sa Oktaba ng Pasko ng Pagsilang. Kaya nga sa halos 3 araw na magkakasunod, ang ating pagninilay ay tungkol sa mga taong nagsikap na mamuhay sa kabutihan at katapatan sa kabila ng mga pag-uusig. At sinikap nila na patunayan ito hindi lamang sa salita, hindi lamang sa gawa, kundi sa pamamagitan ng pagbuwis ng kanilang sariling buhay. Kaya nga sa ngayon, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ni San Esteban, ang unang-unang martir, ipinapaalaala sa atin ang kahalagahan ng pagiging tapat sa mabuting balita. Kahalagahan ng pagsisikap na gawin ang kung ano ang inaasahan ng Diyos sa atin sa kabila ng matinding pagsubok, pag-uusig, pagtuligsa. Sa halimbawa ni San Esteban, inilalapit ng simbahan sa atin ang napakagandang halimbawa na dapat nating tularan kay San Esteban. Ito ay ang pagsisikap na ipagdasal yung mga taong gumagawa ng hindi maganda sa atin. Walang dahilan para salubungin natin ang kanilang galit. Walang dahilan para tapatan natin ang mga hindi magagandang sinasabi o ginagawa nila sa atin. Walang mabuting idudulot ito sa atin sa harap ng Diyos. Sa halimbawa ni San Esteban, hingin natin sa Diyos ang biyaya na matuto tayong manalangin para sa mga taong tumutuligsa, umuusig at gumagawa ng hindi maganda sa atin. Sa biyaya ng Diyos, ito nawang magandang halimbawang ito ni San Esteban ang maging gabay at huwaran natin sa ating buhay. Narinig natin sa unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol kung papaanong sa harap ng matinding pag-uusig, hindi galit ang ipinangtapat ni San Esteban sa mga taong gumagawa nito sa kanya. Sa harap ng siguradong kamatayan, panalangin para sa mga gumagawa nito sa kanya ang ipinalit ni San Esteban. Para bang ganito rin ang halimbawang alam na alam nating ipinakita ng ating Panginoon habang siya'y nakapako at naghihingalo sa krus. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya ito ang pinakamaganda at pinakamabuting maaari nating gawin sa harap ng Diyos. Ipagdasal ang mga taong
gumagawa ng hindi maganda sa atin. Sabi nga, ipagpasa Diyos na natin ang lahat. Hindi ito simbolo ng kahinaan. Hindi ito pagpapakita na wala tayong magagawa. Ang pagsisikap na manalangin para sa mga gumagawa ng hindi maganda sa atin, ang napakagandang halimbawang itinuturo ni San Esteban at ipinakita ring halimbawa ng ating Panginoon. San Esteban, kauna-unahang martir ng ating pananampalataya, ipanalangin mo kami.